Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Marites Arevalo. Sabi niya, yung ibang ayaw bumoto kay Paolo baka naman po hindi talaga sila Kimers. Baka yung iba bashers. Sinasabi lang nila na Kimers sila para talaga magulo ang KP. Wag na lang po silang pansinin at wag na lang pong magsalita sa kanila nang hindi maganda para tahimik na. Pabayaan na lang sila kasi habang pinapansin sila, lalo silang nagmamatigas at lalo silang maninira. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Marites Arevalo. Totoo po talaga na merong ilang Kimers na ayaw po talagang iboto si Paulo. Hindi po sila mga bashers. Actually, nirepost na po ni Chinita Princess yung isa sa mga Kimers na talagang ang boto lamang po ay kay Kim Chu at hindi po kay Paula Avellino. Sabi pa nga po dun sa post, 'di ba, ay panaluning muli si Chinita Princess for the second time. So, Kimers po yun. At araw-araw po akong nakatutok dito po sa mga social media account. Nababasa ko po ang ilan sa mga sentimiento po nila. Kaya hindi po tayo nagkakamali na may ilang Kimers po na ayaw talaga kay Paulo. Ayaw po nilang iboto at galit sila kay Paulo. Pero paalala lamang po, hindi lahat Kimers ay galit kay Paulo, okay? May ilan lamang po talaga na ayaw iboto si Paulo, mga kakimpaw. At ginagalang naman natin yung decision po nila. Ang sa atin lang sana this time, magtulungan tayo. Since si Kim Chu na po ang nagsabing si Paulo ang panalunin. Dahil nanalo na naman po si Kim Chu taong 2024. Kaya sana po, wag maging makunat, wag maging pusong bato pag mga ganito na. 'Di ba? Kasi ang kailangan natin ay pagtutulungan at pagkakaisa. So maraming salamat po sa inyo komento, Ginang Marites Arevalo. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to, at unahin nating pag-usapan ang tungkol nga po dito sa hindi pa po move on ng mga Kimpo fans dahil po sa balitang lumabas or sumambulat kagabi. Ito po ay may kaugnayan nga po sa video na inilabas ng kumpanya po ni Paolo, na kung saan talagang confirm na si Chinita Princess po ay kasama talaga ni Paolo diyan po sa Taiwan, dahil yung gaganapan po nila sa Taiwan, mga kakimpaw, ay nai-feature po sa kumpanya ni Paolo. Sobrang bilis lamang po nun. Actually, hindi nyo talaga yun mapapansin dahil sa sobrang bilis lamang po ng pagkakaplex sa video or picture nila ni Paolo. Pero since magagaling nga po ang NBA na Soko team ng mga Kimpaw fans, abay hindi po nakalagpas. Kahit na sobrang isang blink lang ng mata natin nakita, hindi po nakalagpas sa kanila. Talagang na-screenshot nila yon agad-agad. Ayan po mga kakimpaw, talagang napakalinaw. Yung pagdidululo natin nung nakaraan ay true lala na po, mga kakimpaw. Hindi na po pagkadilulo yun. Totoo po ang ating mga instinct. At hindi po sila LDR dahil dinala po ni Paulo at binitbit si Chinita Princess dito po sa Taiwan. Biruin yun ha, ilang araw lang po yun, mga kakimpaw. Pero talagang hindi po pinalagpas ni Paulo Avellino ang pagkakataong makasama si Chinita Princess dito po sa Taiwan. Pag-ibig na talaga to, mga kakimpaw. Dahil in love na in love din po si Paulo kay Chinita Princess, to the point na ayaw niya na pong mawalay ito sa kanyang tabi. Kaya naman si Kim Chu talaga naman pong sinusulit din po ang oras kasama si Paulo. Talagang ginib up niya po, mga kakimpaw, yung kanyang schedule dito sa It Showtime, 'di ba? Yung kanyang mga pending na project,
para po yan sa mga photoshoot and endorsement para po makasama si Paolo dito po sa Taiwan. O 'di ba? Lahat kayang gawin ni Chinita Princess sa ngalan po ng pag-ibig at una pa lang inamin na naman po ni Kim Chiu, 'di ba? 100% yung ibinibigay niyang pagmamahal para kung mawala man itong lalaking ito, at least wala siyang pinagsisihan, wala siyang pagkukulang dahil binuhos niya lahat ng pagmamahal dito po sa lalaking minamahal at iniirog niya po ngayon. 'Di ba? Yun talaga yung purpose ni Kim Chiu. Kaya naman nasabi natin na Kim Chiu handang i-give up ang lahat para po sa pag-ibig dahil talaga namang lagi siyang iniiwanan, 'di ba? So this time sana po ay tumama na daw si Chinita Princess. And sana hindi masayang yung kanyang oras, yung kanyang pagmamahal at effort na ibinubuhos kay Paula Abilino, kasi iba po talagang magmahal si Chinita Princess eh. 101% binubuhos niya talaga. Kahit trabaho niya, kaya niyang i-give up yan mga kakimpaw sa ngalan po ng pag-ibig. At nakikita naman po ni Chinita Princess na merong patutunguhan yung pagmamahala nila ni Paolo Abilino mga kakimpaw. Dahil kung red flag yang si Paolo, matagal na pong umiwas dyan sana si Chinita Princess. Sa nakikita po ni Kim Chiu parang inlababo talaga si Paolo eh. Yun bang ayaw na ayaw pong mawalay ni Paolo kay Chinita Princess. So isa na lamang po yung inaantay natin mga kakimpaw. Walang iba kundi po yung pagpapakasal nilang dalawa. And hopefully mangyari na po ito by 2028 or 2027. Kasi ayon nga po sa hula sa kanya, bawal pa pong magpakasal ngayong 2026 kasi medyo hindi maganda yung pasok. 'Di ba? Kaya kung nyo mapapansin, bibihira lamang po yung nagpapakasal taong 2026. Mangilan-ngilan lang, 'di ba? Kasi sinusunod talaga nila yung hula mga kakimpaw. Kaya antabayan na natin ang 2027 and 2028. Dahil dyan po mangyayari mga kakimpaw yung mga pinakaabangan po ng lahat. Sa nakikita kasi ng marami, parang ayaw na po talagang kumiwala ng dalawang ito sa isa't isa. To the point na handang i-give up trabaho, lahat, the schedule para lamang masamahan si Paolo sa ibang bansa. Katulad na lamang po sa Paris, France, 'di ba? Nung time po na nag-shoot si Paolo para po sa kanyang project with Nadine Lustre. So tinapos lahat ni Chinita Princess ng schedule niya dito sa Pilipinas, and then sumunod po siya mga kakimpaw. So talagang gumagawa ng paraan ng isa't isa para po sila ay magkasama. Yun yung masarap na pakiramdam sa isang relationship na kung saan ay parehas po talaga kayong nagmamahalan, parehas po talagang gumagawa ng way para magtagpo ang isa't isa. 'Di ba mga kakimpaw? Kayo ba, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.